Ito po ma'am, Jolia Coral. Okay, JALS 417. Ayan po yung ating order na sewing machine po ma'am Julia. So napakaganda po yan. Unang-unang gagawin po natin ma'am, ito pong wire natin, isasaksak po natin yan sa pinaka-transformer natin muna ma'am. Okay. So ito po yung transformer natin ma'am. At ito naman po yung wire ng ating sewing machine. So ayan po siya ma'am. Okay. Then, itong wire niya dito ma'am, is isasaksak natin sa gilid. Dito po siya ma'am. Ayan po, ayan. Okay, so may on and off po tayo dito ma'am. Nakita niyo po siya ma'am, on and off po yan. Sasaksak ko muna to sa outlet natin ma'am. Okay. Ma'am Julia, ayan po yung ating sewing machine. So panoorin niyo po ito. At wag niyo po kakalimutan ma'am gamitin yung transformer. At kung meron po kayong oras, pa-subscribe, pa-follow, pa-like and share itong mga social media account namin ma'am. I-search na lang po siya sa platform social media po ma'am. So ayan po siya ma'am, nilagay ko po dyan ma'am. Okay, unang gagawin nyo po ma'am, yung sa ilalim, ito po siya ma'am pinaka-special at the best na gagawin nyo po siya ma'am. Ayan po siya ma'am. Okay, then ito po yung bobbing natin ma'am. At kung ito naman po ay lalagyan nyo po ma'am ng sinulid po ma'am, lalagyan nyo po sa likod po siya ma'am. Ayan. Okay, so iharap po natin yung likod niya po ma'am. Ito po siya ma'am. Ayan. Okay. Then dyan po tayo maglalagay ng sinulid. Iurong muna natin siya ma'am. Ayan. Okay, so pupunduan po natin yan ma'am ng sinulid muna po ma'am. Ayan. Okay. So yung sinulid natin, depende na po sa inyo ma'am kung ano po position ng sinulid ang gusto nyo po. Ako kasi may nakasetup na po akong sinulid dito ma'am. So ayan po siya ma'am. Okay. So, pwede ko po siyang gawing ganito, pasabit at okay po ma'am. So, ito na po siya ma'am. Ako po yung magre-refill ng sinulid po ma'am. Ayan. Mamaya, gagawin natin yung paglalagay natin ng sinulid sa likod po ma'am. Okay. So, ayan. Pupunduan ko muna yung sinulid ko sa bobbing para makita nyo po siya ma'am. Okay po ma'am Julia, so dito po tayo maglalagay ng sinulid natin ma'am at ipapasok natin dito siya ma'am. Ayan. Okay. Pag may pasok natin siya ng maayos, ipapasok muna natin ito ma'am. Ayan. Okay. So ayan po siya ma'am. Then yung katulad yung sinabi ko sa likod, meron po tayong lagayan doon ng sinulid. So kukunin ko lang po siya ma'am. Okay. So ang tama paglalagay po dito ma'am, papakita ko muna sa iyo ma'am. Ayan. Makikita niyo po siya ma'am. Ayan po yung ating sewing machine. Then, isasabit ko na po siya ma'am. So, ayan po siya ma'am. Tingnan nyo po siya ma'am kung paano po ako maglalagay ng sinulid. Ayan po siya. Ayan. Okay, so ganyan lang po siya ma'am ha. Ayan. Then, i-direct ko na po siya doon. So, syempre, i-front ko yung ano natin. Akin na natin ma'am. So, ayan po siya ma'am. At dapat po, nakataas po yung pressure foot natin ma'am. Then, eto, i-ano natin siya ma'am. Ayan. Ilagay natin sa mga letters po niya. Ayan po siya. Letter A. Dito, distance. Okay. So, ayan po siya, mama. Ayan. Didiretso po natin. Susundan natin. Kailangan nakataas itong ano natin. Pressure foot po, ma'am. Ayan. Tumunod po dyan. Yung hook. Kailangan natin itong itaas po, ma'am. Ayan. Okay. So, ayun po. Ayan. Then, diretso na po siya, ma'am, dito. Ayan. Then, pagkatapos naman po, sasaksak natin yung wire natin dito ma'am. Ayan. Okay, so ipapasok natin. Pagpasok ng karayom, straight palabas sa likod ng makina po ma'am Julie. Ayan. Ito po siya. Igugunting ko lang muna po ito ma'am. Okay. So, ayan po siya ma'am. Papasok po po siya ma'am. Ayan o. Okay, oops. Taas ko lang muna ng konti. Ayan, ganyan natin siya. Ayan. Ayan. Okay. So, napaka-solid po yan, ma'am. Then, kailangan natin makain yung sinulid. May pakain sa kanya yung sinulid sa ilalim. So, paano po? Ikutin natin ito, ma'am, ng pababa. Ayan. Dahan-dahan lang po siya, ma'am. Then, pwede ito i-open para makita niyo po silang dalawa. So, ayun po silang dalawa. Okay. So, hilain ko po. So, ayun po, ma'am. Lumabas po yung dalawang sinulid natin. Ayan. Then, papasok natin sa loob at ilalagay natin yan, ma'am. Okay. So, ito na po siya, ma'am. Ating susubukan na. Ayan. So, kukuha po tayo ng tela natin.
Then, iti-test natin yung ating sewing machine po, ma'am. Ayan. So, mamimili po tayo ng stitches, straight line. So, ayan po siya. Distance number 4. Depende sa'yo yan, ma'am. So, ayan po siya, ma'am. Pipindutin nyo lang po yan, ma'am. Din yung atras abante niya. Ito po siya, ma'am. Ayan. Okay. So, napaka-smooth po siya, ma'am. So, i-check natin yung ginawa po niya. So, ito na po siya, ma'am. Ang ganda at ang solid. So, hindi mo po siya mahila dahil nakalak po siya. So, yung at lang po ito ng itong handwheel para sumabay po yung sinulid natin. Okay. So, ito na po siya, ma'am. Papakita natin sa iyo yung ginawa po niyang straight line. Ayan po siya, ma'am. Ayan, sa ilalim. Basta dito, pag nagbubuholin tayo sa ilalim, dito hindi nakapasok at ilalagay niyo po ito sa number 4. Ayan. Okay. So, ngayon, kukuha po tayo ng zigzag natin, ma'am. So, ito po yung selector natin. Titingnan natin dito, zigzag, letter E. So, ayan. Ayan, letter D muna. Tapos, malalayo po yung lakad niyan. Kasi hindi po natin siya binago dito, ma'am. So, pwede po natin yung baguhin. Yung distance. So, napaka-smooth po ng performance dito, ma'am. Ayan, okay. So, pag ayaw siya mahila, iaalay niyo po ito, ma'am. Okay, sasabayan niyo lang po siya, ma'am. So, ayan po siya, ma'am. Gagawin natin siyang letter E. Tapos, masinsin. Ayan, number 2. Ayan, para makuha po natin yung pinakamagandang design po at zigzag ng ating sewing machine po, ma'am. Ayan. Ayan, no. Ang ganda talaga ng design nito, ma'am. Napaka-perfect po talaga to. Okay, so ayan po siya, ma'am. Ayan. Then, pakita natin muna sa ayaw mahila ulit. So, itataas nyo lang po ito, ma'am. Ayan. Kailangan tinataas po, ma'am, Julie, yung handwheel ng ating sewing machine bago po natin mahatak yung tela at saka yung sinulid po, ma'am. So, ito po siya, ma'am. Yung zigzag natin na masinsin at ito naman po yung malalayo. Then, kukuha po tayo ng pamborda niya po, ma'am. Okay, pamborda. Saan po ba ang pamborda natin? Ayan, letter F at saka letter H lahat po yan, ma'am. Letter F. Ayan. Then, isagad natin ito sa pinakamasinsin, mga 1.5. Ayan, no? 0.5 po siya, ma'am. Ayan, para mabuo po natin. Ayan po siya, ma'am. Ayan. 0 tapos 0.5 tsaka 1. Ayan. So, ayan po siya, ma'am. Gagawin niya po yung letter F na design na scallop. So, pwede mo po ayan, ma'am, gawing masinsin na masinsin. Ayan. Depende na po sa iyo, ma'am, kung gaano kasinsin ang gagawin yung scallop po sa ating sewing machine. Yung mga kulay red, at ang gagawin kong design po yan, ma'am. Ayan, at napaka-solid po siya, ma'am. Okay. So, ayan po siya, ma'am. Then, isunod natin dyan, ma'am, yung ating design na mga iba. Ayan, dito tayo pipili. Ayan, dito tayo sa kulay red. Tapos number 4 po yung kulay red din natin, ma'am. Ayan. So lahat po yan, ma'am, gumagana at wag po kayo mahihiya mag-message sa akin. Kung sakaling meron po kayong katanungan po, ma'am, mag-message lang po kayo sa akin, ma'am. At ako po ay sasagutin yung mga katanungan niyo po, ma'am. Okay. So ayan. Then, another unit, ayan po siya, ma'am. Ayan, another design. Okay, then another design naman po, ma'am. Okay, so subukan natin yung mga stitches ng ating sewing machine po, ma'am. Mataba na zigzag po yan, then meron din po siyang mataba na straight line yung letter M po, ma'am. Ayan. Okay, so ayan po yung sewing machine natin, ma'am Julie Carol Aporal. Maraming salamat po. God bless and more power po, ma'am. So, ito na po siya, ma'am. Ayan. Tingnan natin muna yung ginawa niyang design. Ayan. Para makita ni Ma'am Julie Coral yung ginawa niyang design sa in-order ng sewing machine. So, ayan po siya, ma'am. Ang ganda at ang solid. Ayan. Okay. So, thank you so much po, Ma'am Julie. And God bless po, ma'am.